Hello mga kababayan. Good evening, good morning, good afternoon po sa lahat ng mga OFW kung saan man kayong bansa nandun ngayon. Ako po ulit si Deo Durano. Komentaryuhan lang po natin reaksyonan lang po natin tong press briefing ni Claire Castro regarding doon sa sinabi ng abogado ni Pangulong Duterte na na sa ICC na ano daw ito, napunta sa political ito. So, tingnan po natin kung ano yung naging sagot ni Claire Castro tungkol doon sa tanong ng isang reporter sa Malacanang. Pakinggan po natin siya mga kababayan. ICC case ni former President Duterte, we had an interview with Nicholas Kaufman, yung lead counsel niya, and sinabi niya one of the biggest challenges that they see dito sa case is a possible political manipulation. With some na parang sabihin, with his wide support, ay pwede raw po siyang i-consider as flight risk. So how does Malacanang view this na parang sinasabi po ang challenge is political manipulation? Okay. We thought na the former president already requested that there should be no more statements to be made with regard to his case. But anyway, there is this declaration of Attorney Kaufman. Well, anyway, every lawyer desires and aspires to win all his cases for his clients. So, expected naman po natin na malamang ito ang magiging depensa po ni Attorney Kaufman. And siguro mas maganda rin po talaga kasi sinabi niya po na political manipulation of arguments. So, it is also better for him to know who manipulates who. And Ayan ang sinasabi niya na political manipulate, who manipulate. Alam na natin kung sino. Ma'am, hindi mo ba alam? Ma'am, katulad nga ng lumabas sa hearing ni Amy Marcos na Mayo pa lang pinalo na ito. Di ba po? Anyet, sasabihin mo ngayon, who manipulated who? Di ba? Di ang gobernong ito. Bakit? Sinabi na po yan nung lumabas ng hearing na pinalo talaga nila yan. Ma'am, huwag ka magkulangot-kulangot na dyan, ma'am. Kasi narinig mo naman po sa hearing, alangan naman po i-deny pa nila yun. Di ba po? Ma'am, ang ito po talaga, political manipulation po talaga ito, ma'am. Kasi bakit, ma'am? Nag-umpisa po ito sa Maisog Rally. Nung sinabi niya na bangag si Pangulong Marcos. Sabi ni Pangulong Duterte. Pangatlo, sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Cebu na binibenta na lahat ang mga ginto natin. Di ba po? Pangatlo, nung binulga ni Pangulong Duterte yung insertion sa BICAM. Di ba po, ma'am? Hindi ba political manipulation ito, ma'am? Nagalit kay Pangulong Duterte dahil binubulgar ni Pangulong Duterte yung mga kabulastugan ng gobyernong ito sa mga tao. Ang hirap dito sa gobyernong ito, pag nagsasabi ka ng totoo, galit sa'yo. Pero, hindi nila sinasagot yung akusasyon ni Pangulong Duterte. Di ba po? Ma'am, ang problema dito, ma'am, hindi si Pangulong Duterte. Kayo yung nakaupo dyan, sinasabi niya lang sa taong bayan yung napapansin niya, nakikita niya. Kasi, ordinary citizen na po si Pangulong Duterte. Ma'am, retired na po siya sa politika, tapos na po siya dyan. Isa na rin po siyang citizen na ordinaryong Pilipino. Anyet, nakikita niya ang kabulastugan ng gobyernong ito. Di ba po? Kaya niya, hindi po pwede ito. Kaya sinasabi sa taong bayan.
na ganito ang nangyayari sa atin bayan ngayon. Binibenta niya na yung ginto. Bangag yung Pangulo natin. Di ba, ma'am? Mahirap bang tanggapin ang katotohanan na political po talaga ito? Di ba po? Political, planado po ito, ma'am. Mayo pa. Ano ka ba? O tingnan po natin yung pagtuloy na pagsagot ni Claire Castro doon sa tanong ng isang reporter sa Malacanang. And of course, sabi nga natin, he should also be aware of the flight, no? Of the plight of the EJK families, of the EJK victims who are now allegedly being harassed by some of the Duterte supporters, according to Attorney Conti. So, sana malaman po niya yan. And at the same time, we understand his opinion on this, especially that he is representing the suspect, the former President Duterte, who admitted his acts of killings. Ngayon, sinasabi niya na hinaharas daw yung mga victims ng EJK, ng mga Duterte supporter. Sino? Ba't hindi nyo kasuhan? Abogado yung si Conti, di ba? At kung may inadmit man si Pangulong Duterte na pinatay, sino yun? Ba't hindi nyo kasuhan dito, ma'am? Yan ang mahirap sa atin. Hindi nyo alam ang salitang bangag na si Albiro na Pangulong Duterte. Kasi naniniwala agad kayo sa isang salita na agad na hindi nyo man napapatunayan na sinabi niya na marami na akong pinatay. O sino? Sinong pangalan? Di ba po? Yun po ang inaano dyan. Ang tinatanong ng tao dyan. Sino yung pinatay? Di ba, ma'am? Sino nang haras dun sa mga EJK victims? Sige nga, dapat po sinasabi nyo kung sino. DDS, sino DDS? Supporter. Kasuhan nyo po. Madali na po yan ngayon, ma'am, kasi wala na si Pangulong Duterte dito. Pinatapon nyo na sa Netherlands. Tapos sasabihin nyo, hindi political. Sige nga, gusto niyo po talagang mawalis lahat ang Duterte. Ang kasunod si VP Sara, impeach. Hindi pa ba political yan, ma'am? Sige nga, talagang threat sa inyo ang mga Duterte. Bakit? Takot kayo na mapalitan nila sa susunod na eleksyon. Dahil ang plano nyo, si Romualdez ang tatakbong pagka-presidente. Hindi naman po mananalo yan, ma'am. Kahit anong gawin niya, kahit ibuhos niya lahat yung pera ng ayuda dyan, hindi yan mananalo, ma'am. Naniwala ka sa akin. Pero, kayo, ang ano nyo lang, ang masasabi nyo lang, sasabi nyo lang na kailangan nyo lang masabi na hindi monopoly yan ng political. Paano hindi magiging political yan, ma'am? Sige nga po. Paano po? Paano po siya hindi maging political kung ang isang bagay na mismo ay ano? Di ba po? Ma'am, mahirap po bagay. Kasi alam niyo na po eh. Alam niyo na po yung buong katotohanan dyan, ma'am. Na politika po talaga ito. Ang punot dulo ng lahat ng ito. Diba po? Alam niyo po yan. Hindi po yan biro-biro. Talaga pong political po yan, ma'am. Kasi bakit? Nagbilag kayo sa akin ninyo. May plano. Ayon kay kay Jumbic Rimulya. Di ba po? Kami ba may sabi niyan? Hindi po. Si Jumbic. Pero, dininay niya. Hindi mo alam kung alin ang totoo. Di ba po? Hindi ko lang alam, ma'am, kung naniniwala pa kayo sa mga Rimulya
Iba-ibang sinasabi, pero yun ang sinasabi nila. Ma'am, hindi po ito, kasi kung may talagang may kaso kayo, sinasabi ninyo na panahon pa ni De Lima, siya pa yung Justice Secretary, na inimbestigahan niya na yung Double Death Squad, anyet, naging senador na siya, naging DOJ Secretary siya, may walang mali siyang sinampang kaso kay Pangulong Duterte. Sino yung pinatay, ma'am? Sino po? O ba't hindi po pinailan ng kaso ni De Lima? Di ba po? Wag na ho tayong mag-ano. Kahit nasabihin ni Pangulong Duterte na pumatay siya ng 1,000,000 tao. Sino? Saan ang baril na ginamit mo? Di ba po, ma'am? Huwag namang masyadong protector sa mga ano. Isip-isip din, abogado ka. Mahirap patunayan yung ganyan, ma'am. Di ba po? Mahirap po talaga yan, ma'am, mga ganyan. Kasi nga po, ang usapan dito, ma'am, political ba? O bakit ang sagot mo political? Hindi daw. Hindi. Bakit hindi political? Sino ba nagpatapon sa kanya doon? At sino ba ang pinatay ni Pangulong Duterte sa AJK? Sino po, ma'am? Di ba wala? Kasi ma'am, trabaho ng pulis yun. Utos niya sa mga pulis yun. Ngayon, gawin yung tama ang trabaho ninyo. Pag mali ang ginawa ninyo, sagot nyo na yan. Pero pag tama, akin yan. Di ba po? Mali na naman po sinasabi ni Pangulong Duterte eh. Ang mahirap kasi nito, baka natin alam na mga yung biktima ng AJK na sinasabi ninyo, mga asset din ng mga pulis yun na pinatay nila. Di ba po, ma'am? Bakit? Naglilinis po sila. Kasi baka naman sila pa ang mabulgar ng asset nila. Di ba, ma'am? Yun ang hindi mo iniisip, ma'am. Dapat po talaga pinag-iisipan bawat buka ng bitik. Sino po kaya nang haras sa mga AJK victim, family na nandito? Sino po? DDS? Sinong DDS, ma'am? Ayon kay Conte, abogada siya. Di sampahan niya ng kaso. Ay, naras eh. Di ba po? Hindi puro salita lang. Ma'am, hindi mo maganda yung puro ganyan lang salita. Kailangan po natin akibat ng ebidensya. Hindi ba na? Abogada siya eh. Di ba po? Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat sa mga OFW. Don't forget po, subscribe my channel, Deo Durano, and Facebook page, Bing Durano. Magandang gabi po at shoutout nga pala sa kumpare ko dyan sa Edwin Rabago. Magandang gabi pre, Maring LB at sa inyong mga anak. Ingat kayo dyan sa Tugigaraw. Marami pong salamat. Don't forget po, like, share, and subscribe to my channel. Marami pong salamat mga kababayan. Di ba po? Marami pong salamat. God save the Philippines.